sa selebrasyon ng mga ina nitong May 12, 2024. Malalim at madamdaming pag-aalala sa ika-4 na pagkakataon ng pagkawala ng kanyang sanggol ang ibinahagi ni Heart Evangelista. The Philippine Showbiz List presents Heart Evangelista nag-share na kanyang 4th miscarriage sa Mother's Day. Heart Evangelista suffers 4th miscarriage. Sa selebrasyon ng mga ina nitong May 12, 2024. Sa kanyang social media accounts, nag-post ng liham si Heart para sa kanyang 4th angel na tinawag niyang Francisco. Sa mensahe, nagpahayag siya ng kalungkutan at pasasalamat sa gitna ng pagsubok. Anya, a few days ago, our baby boy's heart stopped beating. This will be our 4th angel. Ang mga salitang ito ay naglalarawan ng kanyang pusong nagdurusa sa pangyayari, ang pang-4 na pagkakataon na pagkawala ng isang anak. Ngunit sa kabila ng lumbay, nagpahayag siya ng pasasalamat sa pagmamahal at suportang ipinakita sa kanya. Ano pat, nagdulot ito ng pag-asa na higit pa sa kaya ng mundong ito. Anya, thank you for still trying to be with me and for making me feel so much love already. Love and hope that this world could never give. I love you, Francisco. I shall keep my heart intact while you find your way back to us. Sa kanyang pagtatapos, ipinaabot ni Heart ang kanyang pagbati sa lahat ng mga ina, maging mga ina sa puso o mga ina sa pamamagitan ng pakikisalamuha. Ipinapahayag niya ang pagkilala sa kanilang mga sakripisyo at pagmamahal, kasama ng pagbibigay ng suporta sa mga kababaihan na katulad niya na dumaranas ng parehong pagsubok. Anya, to all the mothers, for moms, mothers to friends, thank you for your heart and all the women like me, going through the same struggle. Happy Mother's Day. Samantala sa kanyang madamdaming handwritten letter para kay Francisco, ipinahayag ni Heart ang pighati at pangungulila sa pagkawala ng kanilang inaasahang anak. Naroon anya kanyang paghahanda at pagmamahal para sa kanilang inaasahang sanggol. Sa kabila ng sakit at lungkot na dulot ng pagkawala nito, ipinabatid niya kanyang pagmamahal at pangako na mananatiling buo ang kanyang puso habang hinihintay ang pagdating ng kanilang anak. Buong mensahe ni Heart para kay Francisco. I was sure to meet you soon. I had prepared a few things you may like, but for some reason, your beating heart lost its way to us. I don't blame you for being scared. It is a scary world, but I would like to let you know I was prepared for you. Even if I am heartbroken, I will keep my heart intact while you find your way back to us. Your healing heart has healed me in so many ways. I love you, anak. I'll be waiting for you and signing off the note with Mama Heart. Ang kanyang emosyonal na pahayag ay umantig sa damdamin ng marami, nagdulot ng pakikiramay at suporta mula sa mga netizens at kapwa-artista tulad ni Bea Alonzo, Julina Magdangal, Elise Hoson at Max Eigenman. Patunay na ang kanyang pagdadalamhati ay naipadama sa marami. Sa kabila ng pagsubok na ito, ipinapakita ni Heart ang kanyang lakas at pag-asa. Patunay na kahit sa gitna ng kabiguan ay mayroon pa ring liwanag ng pag-asa. Ang kanyang tapang at pagmamahal ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa marami at sa pag-asa sa tamang panahon makakamtan rin niya ang kanyang pinapangarap na pamilya. Heart's first unborn twins. Matatandaan noong May 12, 2018, masayang inanunsyo ni Heart sa pamamagitan ng isang Instagram post ang kanyang pagdadalang tao. Sa naturang post makikitang nakayakap pa siya sa kanyang mister at may hawak siyang 1C. Nagbahagi rin siya sa kanyang Instagram stories ang glittery photo ng pregnant woman na kanya ding ginamit na cover para sa kanyang bagong set ng stories na may pangalang Mommyhood. Makalipas ang ilang araw sa kanyang Instagram post noong May 17, 2018, ibinahagi naman ni Heart na dapat sana ay kambal ang ipinagbubuntis niya pero wala lang buhay ang isa sa 2 embryos niya. Sa naturang post ay makikita ang sonogram ng kambal na una at nag-iisang larawan nila. Dito may isang netizen na nagkomento na hindi pa rin nabuhay ang isang embryo niya nang sumailalim siya sa IVF. Paglilinaw ni Heart na sa natural na paraan siya nabuntis at hindi sa pamamagitan ng IVF. Ipinaalam din niya na ang tawag sa nangyari sa kanya ay vanishing twin syndrome, kung saan ang isang embryo ay hindi nabubuo upang magbigay daan sa isa pang embryo. Kasunod nito ay malungkot at emosyonal na ibinalita ni Heart sa kanyang Instagram account noong June 6, 2018 na tuluyan na rin nawala sa kanila ang isa pa nilang kambal na pinangalanan niyang Mira.
Ang karanasang ito ay nagdulot ng matinding lungkot at pangungulila sa kanilang mag-asawa. Ngunit sa kabila ng sakit, nagpapakatatag sila at nagtiwala sa kahulugan ng bawat pangyayari sa kanilang buhay. Ayon pa kay Hart, nabigyan siya ng panibagong pagkatao at natuto siya kung paano magmahal ng walang hanggan sa kanyang pagbubuntis. Sa huli, inihayag niya ang pagiging positibo sa kabila ng nangyari dahil sa alam niyang nasa langit ang kanyang kambal. More private about baby plans. Sa lumipas na mga taon, paulit-ulit ang natatanong kay Hart kung kailan siya muling magbubuntis. Sa mga pagkakataong yon, paulit-ulit yung sinasabi niya na isang sensitibong paksa para sa kanya ang pagkakaroon ng anak. Inamin niyang dumana siya ng slight depression nang mawala ang kanyang kambal kung saan ay pinalala rin ng pressure at negativity sa social media ang kanyang anxiety. Ayon kay Hart, na pagkakaroon ng miscarriage ay most traumatizing na pakiramdam. Anya, dinala niya ng 4 na buwan sa kanyang sinapupunan ang kanyang kambal dahil sa gusto ng kanyang doktor na sumailalim siya sa natural na proseso ng pagbubuntis. Ito daw ang most horrible feeling na iniisip na baka ibabalik ng Diyos sa kanya ang kanyang mga anak o iniisip niya rin na hindi siya mabuting tao kaya ito nangyayari sa kanya. Sigurado daw si Hart na ang pagkakaroon ng babies ay blessing o ang makaramdam ng pagmamahal sa taong hindi pa nakikita. Binigyang diin din niya ng isang personal na usapin ang tungkol sa pagkakaroon ng anak kaya natural lang na maging maselang topic ito para sa iba. Paliwanag niya pa, may personal reasons ang bawat tao tungkol sa pagkakaroon o hindi pagkakaroon ng anak. Kaya mahalagang dapat na maging mas mabait sa isa't isa. Bagamat nilinaw niya na hindi siya naiinis o napipikon sa mga tanong kung kailan siya magbubuntis uli, sinang-ayunan ni Hart na importanteng irespeto ang mga babae, ang kanilang mga desisyon at ang mga pinagdadaanan. Sinabi ni Hart na hindi sa kanya kundi sa Diyos nakasalalay ang pagkakaroon ng anak. Nagtitiwala raw siya sa anumang plano ng Diyos para sa kanya at masaya raw niyang tatanggapin anuman yon. Dagdag pa niya na choice niya ang pagsisikap na muli siyang magdalang tao, pero ang hindi niya raw magkakaroon ng baby as of the moment is God's choice at hindi niya ke-questionin yon. Binigyang diin din ni Hart na very happy ang kanyang buhay, mabiyayaan man siya ng anak o hindi. Yun daw ay dahil sa nararamdaman niyang contentment. Bukas din siya sa pagsasabing plano niyang gawing pribado ang magiging detalye ng susunod niyang pagbubuntis at iaanunsyo niya lang daw ito kapag siya ay nanganak na. Lalo pa at di kailan na magkaroon siya ng miscarriage ay may ilang netizens ang nagawa pa siyang i-bash. Paniniguro ni Hart, I will make sure to protect my baby from any kind of negative energy. Hart and Cheese had lost the perfect egg. Sa isang panayam noong September 2022, ipinagtapat ni Hart na sumailalim siya sa in vitro fertilization procedure dahil sa kagustuhang magkaroon na sila ng sariling anak ni Cheese. Isinilarawan niya ang karanasang iyon na isa sa mga pinakamahirap, pinakamasakit at pinakamapaghamon na panahon. 3 beses na turok sa isang araw sa loob ng 2 linggo ang kanyang pinagdaanan para maani ang perfect boy at perfect girl embryos. Noong March 2024, sa panayam na mag-asawa sa Fast Talk with Boy Abunda, dito sila unang umamin sa publiko na totoong nagkaroon ng mga pagsubok o rough patches ang kanilang relasyon. Pero nalutas dahil ibabaw ang pagmamahal nila sa isa't isa. Kasabay nito ay ang pagiging bukas nila sa kanilang paglalakbay upang magka-baby. Lumuluhang isiniwalat ni Hart ang nangyari sa perfect egg ng dapat magiging anak na babae nila ni Cheese. Ang saklap nga lang daw dahil ilang araw bago naganap ang kanilang renewal of vows noong February 15, 2024 ay nawala ang perfect na kanilang pinaka-aabangan. Tinawag ni Hart ang kanilang inaasam na sanggol na Sophia Hart. Sa gitna ng pangungulila at pagdurusa ngayon ni Hart, naglalakbay siya sa landas ng kanyang buhay na puno ng pag-asa at pagsubok. Isang mahalagang bahagi ng buhay ng isang babae, ang pagdadalang tao at pagiging isang ina. Madalas na tanong sa kanya sa mga press conference ang tungkol sa kanyang plano na magkaroon ng anak kasama kanyang asawang si Cheese. Ito ay isang bagay na hindi madaling sagutin, lalo na't ang bawat pagpapasya ay mayroong personal na kadahilanan. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!